Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is magbibigay po tayo ng reaksyon dito sa Miss Universe 2025 Philippines. Kasi ilang buwan na nga lang po ang ating hintayin at talagang maingay na itong Miss Universe Philippines 2025 kung sino nga ba ang makikipagbardagulan dito sa ating beauty contest sa susunod na taon. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At usap-usapan po dito sa sulok ng social media kung sino ba yung mga sasali dito sa Miss Universe Philippines 2025 edition. Kasi ngayon ay talagang maingay pinag-uusapan ng mga netizen kung sino nga ba talaga ang karapat dapat, deserve at talagang stand out na ipapadala natin dito sa Miss Universe 2025 rin. So ngayon mga kapolitika ay dito sa isang interview sa social media kasi dito sa 2024 ang term na ginamit na is bardagulan daw. So talagang matindi at madugo ang naging labanan ng Miss Universe 2024 na kung saan is hindi in-expect ng karamihan kung sino ba yung kukoronahan bilang maging pambato natin dito sa nasabing beauty contest. And then ngayon naman ang term daw sa Miss Universe Philippines 2025 ay puksaan daw. Okay? So talagang marami ang sasali na mga may title holder na sa mga minor pageant in the past, and then meron ring mga baguhan na kung saan is nakitaan rin natin na talagang stand out at talagang hindi papatalo dito sa nasabing beauty contest. So ngayon mga kapolitika ay puksaan daw ang term. So talagang matindi ang maging labanan. Talagang dito natin makikita na kung saan ang mga Pinoy pa rin talaga ay nahumaling dito sa mga beauty contest. At recently lang po mga kapolitika is nagpost nga itong si Michelle Marquez D na maging matindi daw ang labanan dito sa Miss Universe Philippines 2025. Kasi sasali ata itong si Winwin Marquez na kanyang kapamilya sasali dito sa MUPH para makipagpuksaan dito sa nasabing beauty contest. So mga kapolitika na narinig rin po natin itong si Basiano, itong si Iliana Marie, and then itong si nanalo sa Miss Globe. So talagang marami po ang makikipagsabayan ngayon sa Miss Universe 2025. Nagulan siya or mas or ano po ang Yes. As I said kanina, MUPH 2024 has been termed as bardagulan. But this time, you will label it as puksa. Kasi, ang tindi, may mga actresses, may mga, yes, from different networks, may mga beauty queens, meron din tayong mga models, new faces din, pero marami rin mga familiar faces and talagang puksaan talaga. That's the term. Miss Mags, pwede pong paulit? Like, celebrities from... Celebrities, yes, from different networks. Ang maglalaban next year. May lalaban. May lalaban. Beauty queens. Ulitin ko, beauty queens. Famous personalities like models. How about yung ano po, yung like, for example, last year, meron tayong entry na sa Miss Universe Quezon City na senior citizen. How about for 2025? Pero so far wala pa. Wala pa. So far, wala pa. Inihintay ka pa. Oo, wala pa so far. So, abangan ang puksaan. Kahit mga baguhan, mga newbies, Ay! magaganda. Kahit yung mga baguhan, ang gagaling. Ang gagaling, mga doctors, mga magna, mga ganun, mga magna, ganyan. Talagang hindi ba nanakaw, magna cum laude. Hindi ko lang kasi tinuloy. Magna cum laude, mga ganyan. Mga mags ko, hindi. High society. At ano ba yung ating maging reaction at yung ating maging opinion dito sa sinasabi lang na puksaan daw sa MUPH 2025?
Well mga kapolitika, kahit high caliber pa siguro yung mananalo dito sa MUPH and then ipapadala natin doon sa international, sa Miss Universe, ay hindi na po tayo nag-expect. Siguro i-lessen na lang natin yung ating expectation kasi kahit siguro malakatryo na or yung sinasabi natin na malapia workshop pa yung ipapadala natin, hindi na po tayo umaasa at nag-expect. Okay, so talagang madidisappoint lang tayo kung sasabihin natin na may pag-asa pa rin tayo dito sa Miss Universe hanggat andito itong taga Thailand na owner ng nasabing beauty contest. Yun lang po ang aking masasabi. Kahit siguro okay pa kung dito tayo mag-focus na lang sa Miss Grand International kasi medyo okay pa yung relasyon natin dito kay Mr. Nawat, kasi kahit hindi man natin nakukuha itong golden crown ng Miss Grand ay talagang meron namang at least hostisya. Okay, napapasali tayo sa top 5 and then meron na tayong clue kung ano ba talaga ang requirement or hinahanap ng nasabing Miss Grand International. Kung ikukumpara mo dito sa Miss Universe na grabe yung politika, yung impluensya at yung yung pera-pera na lang talaga ang gumagalaw dito sa Miss Universe at yung envy ni Jack Rautatif dito sa ating bansa, sa mga Pinay na sumasali sa mga beauty contest. So talagang yun po ang problema natin dito sa Miss Universe. Ang siguro kung palitan itong CEO ng Miss Universe, as masasabi natin siguro na mas okay, but the fact na andito pa rin itong si Jack Rautatif ay hindi na po tayo na makaasa ng fair at yung maganda na placement ng Pilipinas. Okay? So ano ang yung maging reaksyon dito mga kapolitika sa sinasabi nila na puksaan di umano sa Miss Universe Philippines 2025? At sino sa tingin nyo ang deserve at inyong napupusuan para dito sa Miss Universe sa susunod na taon? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.